Kapag sinabing Christmas delicacy, unang papasok sa isip natin ang bibingka at puto bongbong. Pero alam niyo bang dito sa mismong Christmas capital ng Pilipinas sa Pampanga, may isa pang pagkaing pampasko? Nasubukan niyo na ba ang patko? They are thin, soft crepes made from rice and cassava flour. It is a Christmas delicacy. It used to be a Christmas delicacy na available lang during the Christmas season. Kaya naging patko kasi yung mga bata daw na kumakain ng patko before, sobrang dami ng patko nila sa bibig, hindi na nila mabigkas. Nabubulol na. Nabubulol. So instead of saying masayang Pasko, masayang patko. So ito po, na-mix na natin yung ating pinaka-batter. Kaya makikita natin very thin, ano? Ready na yung batter natin. Ang kagandahan sa mixture niyo, ma'am, kahit i-whisk niyo siya ng ganon, hindi na-apektuhan yung consistency as compared sa flour. Tapos may tip kayo na binibigay sa akin kanina, ma'am, na when you're going to cook your own patko sa bahay, is talagang lowest setting ng apoy, ano? Yung halos wala ka nang makita. Kasi, dahil sa sobrang thin nito, madali siyang masunog. So, ang filling lang niya is coconut, freshly grated coconut, and shredded cheese. Simple lang po, Yung ano? original patko, shredded coconut lang talaga ang Wala po filling. siyang- Oo, Ah, nilagyan talaga? lang namin ng twist. Nilagyan namin ng cheese. Na nagustuhan naman. Nagustuhan nila, ma'am? Yes, ng mga Okay. tao. Hmm? You try it, chef. Tingnan natin Tingnan kung nga natin, ma'am. ikaw magugustuhan mo. Parang ang hirap ko yung hindi mo magugustuhan kasi yung crepe pa lang niya eh. Masarap na. So ito yung mga ginawa namin kanina kasama yung buong selection na ina-offer ni Ma'am Shay dito sa kanyang home base na negosyo. At ito nga, kanina natikman natin yung classic tsaka yung ube. We have here the pandan. At yung ating strawberry. Bango. Pare-pareho sila ng filling, pero dahil doon sa aroma na binibigay ng kada flavor, may kanya-kanya silang karakter. So hindi na nakakapagtaka bakit talaga namang sold out kung sold out ang binibenta ni Ma'am Shay dito. And reminder sa mga kapuso pag-order nyo sa kanya, make sure agahan nyo at mahaba-haba yung pila. Para sa isang kusinerong tulad ko, the best na regalo na sigurong maituturing na ma-meet mo ang mga personal na idol mo. At para sa akin, naging maaga ang Pasko dahil dinala tayo ng food trip natin sa Balidutong ni Chef Cloud Tayag at ng asawa niyang si Ma'am Mary Ann. Balidutong is one, if I'm not mistaken, one of the first private dining restaurants in the country. I remember in 1999, at that time, Filipinos were not really ready to pay good money for Filipino food. Apo. At that time, I would say we will pay good money for French, Italian, gano'n, di ba? Kasi kaya kong gawin yung adobo, kaya kong gawin yung sinigang, di ba? Yun po yung mahirap, no? Now, in 1999, I remember when I said that we're going to open Balidutong, we'll be cooking Filipino food. And then I remember one asked me, why will people from Manila go all the way to Pampanga to eat kare-kare and adobo and all that? But it's happening now. Ang daming Filipino restaurants in Pampanga and everywhere else na dinadayo, di ba? Totoo po. Si Cloud kasi is very nationalistic and Pinoy na Pinoy. The way siya magluto, very Pinoy. Yes. In fact, in this house, to this day, we serve all local ingredients which we get within the area. Nice.
The only thing imported is when we do our kari-karing dagat, we use New Zealand mussels. Kasi nga, because sometimes you have red tide. I agree. Yun lang. Ang akin naman, I want people to go home, especially the foreigners and the young ones, na appreciating Filipino food. Yes. We know, madalas kayong makakuha ng bisita from abroad, yung one family, balikbayan. Yung mga anak nila, mga apo nila, hindi na nila nakita yung kumakain na sa silong, sa ganito, na ganito yung pagkain. Hindi na nila na-experience yun eh. Madalas kami makakuha ng guests from the embassies. So when they have guests, they bring their guests dito. So gusto ko malaman nila kung ano yung Pinoy food. Siyempre, di natin pinalagpas ang pagkakataon na matikman ang ilan sa mga Kapampangan specialties gaya ng sisig. Ito, meron tayo dito yung trio nila. Yung pulutang balugbog. Something na familiar sa atin, pero hindi natin alam na pwede pala sa Pinoy. Yung ating mustasa, balo-balo na may hito. Unahin ko na to ah. Ito, paborito ko na to eh. Mahilig ako sa balo-balo or buro na tinatawag natin. Yan. Kung sa mga samgyup kayo, akala nyo doon nag-originate ka, meron din tayong version niya. Begukan. Siyempre, yung crispy tenga. Sobrang mild lang ng bagoong pero lasang-lasa mo siya. Tapos babalansehin ng crispy tenga. Winner. Yung ating sisig. At yung snack nila na mataas sa collagen. Sisig matwa natin. I hope the Baledutong will still be the place that they want to bring their children, their grandchildren, yung mga embassies, yung mga guests nila, to see ano yung Filipino food, to taste ano yung Filipino food, and to be dining in that Filipino setting with Philippine arts and collections, antiques. Pinoy na Pinoy, di ba?